Ano ang dalawang aspeto ng pagsamba? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Now, binabati ko po muna si Ma'am Tess Masilang, Nora Tibon, and Gracia Malala. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa mga devotions natin, and na-appreciate ko po yung inyong mga comment sa comment section. So ngayon po itutuloy natin yung ating pag-aaral patungkol po sa mga propeta sa Biblia. So nandito na po tayo sa mga prophets. Na pagdating po sa mga prophets, ang hirap nilang kilalanin personally, no? Kasi marami sa kanila, ang mababasa lang natin sa kanila ay yung content ng prophecy nila. Kaya minsan ganun po yung approach natin, no? Binabasa natin yung prophecy nila. So ngayon po nandito na po tayo kay Prophet Amos. Now meron po yung 9 chapters. Now dito po tayo sa chapter 5. Pero bago po yan, tignan natin muna ano bang overview ni Amos, Prophet Amos. So siya po ay shepherd and fig farmer from Tekoa, called by God to prophesy. Natandaan po natin yung mga prophets, ang primary role nila ay hindi para sabihin kung ano mangyayari sa hinaharap. Minsan kasi yun ang understanding natin ng prophet. They will tell, what will happen in the future. Pero ang primary role ng prophet po, kaya po sila pinapadala ng Diyos, ay upang i-rebuke ang mga leaders, yung liderato ng templo, liderato ng gobyerno, para maitama, mai-realign yung direction ng isang bansa. So isipin niyo po yung mga prophets, pinapadala sila ng Diyos para doon sa mga naliligaw na bansa, maibalik sa Diyos. So yan po yung primary role ng mga prophets. So ang main message po ni Prophet Amos ay God judges sin but promises restoration to His covenant people. So sabi po rito sa Amos chapter 5, umpisahan po natin sa verse 14. Sabi po rito, seek good and not evil, that you may live. And so the Lord, the God of hosts, will be with you as you've said. Hate evil and love good, and establish justice in the gate. It may be that the Lord, the God of hosts, will be gracious to the remnant of Joseph. So, ang message po ni Prophet Amos sa chapter 5 at sa maraming mga chapters ng Book of Amos ay manumbalik na kayo sa Panginoon. Seek good, not evil. Hate evil and love good. Bakit po kaya laging sinasabi ni Prophet Amos, balik na kayo sa Panginoon? Bakit po? Kasi merong parating na judgment. Sa Book of Amos po, makita niyo po rito, si Amos po ay nabuhay ng panahon ni Jeroboam II. Ito po yung peak, ito po yung pinakamatagumpay or kumbaga sabi natin economically, militarily, napakalakas ng Israel. Pero ganun pa man, yung kanilang spiritual situation empty sa harapan ng Diyos. At ito po si Amos, ang pinaprophesy niya ay punishment, judgment, at ito po ay nagkaroon ng katuparan lalo na noong 722 BC, noong ang Israel ay nahulog sa kapangyarihan ng Assyria. So yan po yung sitwasyon. Ang ganda-ganda, very powerful, prosperous yung Israel, pero yung pagsamba nila sa tunay na Diyos ay kumbaga false worship yung inaalay nila sa Panginoon. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, worship is both vertical and horizontal. Yung pagsamba po sa Diyos, ito po ay may dalawang aspeto. Vertical, ito yung relationship mo sa Diyos. Horizontal, ito yung relationship mo sa mga tao. Ibig sabihin, pag maganda yung relasyon mo sa Diyos, maganda rin yung relationship mo sa tao. Pag mahal mo yung Diyos, mahal mo rin yung tao. Kapag sumasamba ka sa Diyos na fair and just, yung Diyos na may hustisya, gusto mo rin magkaroon ng justice sa paligid natin, sa society natin, sa bansa natin. Now, ano po ba yung problema sa Israel during that time? No? As mentioned in our previous devotion, yung problem po sa Israel during that time ay social injustice. They oppressed and exploited the poor, the orphans, the widows, and the poorest of the poor.
Kawawa yung mga vulnerable, mga mahihina, mga walang umaaruga sa society nila. Tapos yung mga humihingi ng hustisya sa mga korte, ayun, nauuwi lagi sa bribery, sa panunuhol. Kung sino yung may pera, sino yung malakas, sino yung makapangyarihan. Parang Pilipinas din, 'no? Nakakalusot sa hustisya yung mga mayayaman, may kapangyarihan, pero yung mahihirap, madalas sila pa yung nagiging biktima. So, judicial corruption, they deny justice to the vulnerable, and of course, sexual immorality. Kasi po, usong-uso yung temple prostitution nung panahon nila. At yan yung ilan sa mga reklamo ng Diyos laban sa bayan ng Israel. So, tandaan natin mga kapatid, yung pagsamba sa Diyos, hindi pwedeng, you love God, pero nakikita mo injustices sa paligid mo, tapos wala kang gagawin. Kaya nga sabi rito ni Prophet Amos, basahin po natin yung sumusunod na mga talata. So, Amos chapter 5 verse 21 to 24. Sabi niya, I despise your feast. So, anong nangyayari dito? Dumako po tayo sa pangalawang puntos natin ngayon. God rejects worship when we disregard justice. So, tandaan po natin, again, yung pagsamba po sa Panginoon, yan ay vertical, yung direct to God. Tapos meron yung horizontal aspect na may epekto siya sa mga tao sa paligid natin. So, parang ganito po yan mga kapatid. Halimbawa, siguro may mga kilala kayong mga tao, no, na talagang todo palakpak sa Panginoon, ang lakas-lakas ng boses pag kumakanta, todo papuri sa Panginoon, pero pagdating sa bahay, may initin ng ulo, laging nakasigaw sa asawa, nakasigaw sa mga anak, at nanlalamang ng kapwa, nang-aabuso ng iba. Pagdating sa church, talagang banal na banal, pero pagdating sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, parang asong lobo na nanlalamang ng kapwa, pero pagdating sa linggo, ay parang tupang napakabait, no? So, yung sitwasyon ng bayan ng Israel ganun, no? Very religious. Sumasamba sa Diyos, hindi lang sa iisang Diyos, kundi sa maraming Diyos. Very, very religious. Pero, yung pagsamba nila, yung pagiging relihiyoso nila, hindi nakikita sa kalagayan ng isang society. Punong-puno ng injustices. Kaya sabi rito ng Panginoon, I despise your feast, and I take no delight in your solemn assemblies. Patipon-tipon to pa kayo dyan. Dami yung pagtitipon para sumamba. Wala akong amor, parang ganun. I take no delight in your solemn assemblies. Even though you offer me your burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Hindi ko tatanggapin yung mga ino-offer nyo. And the peace offerings of your fattened animals, I will not look upon them. Take away from me the noise of your songs. To the melodies of your harps, I will not listen. Sabi rito ng Panginoon, yung inyong mga kanta, pagsamba, ang lakas-lakas pa ng boses nyo. Ingay lang sa akin yan. Walang kabuluhan, walang kwenta. Kung yung pagsamba mo sa Panginoon, hindi na apektuhan yung mga tao sa paligid. Kumbaga hindi na babago yung mga tao, tapos yung mga tao sa nakapaligid sa atin naapektuhan pa ng masama. So God rejects worship when we disregard justice. Yung Israel during that time talagang religious pero corrupt. Parang Pilipinas, no? Very religious pero corrupt. Yung pagiging relihiyoso hindi na translate sa society. So pangatlo po na puntos natin ngayon, God cares about justice, good governance, and national transformation. Yung Diyos may pakialam siya. Kaya pag binasa niyo yung Book of Amos, makikita niyo yung puso ng Diyos eh. Gusto niya yung corruption malabanan. Maubos yung mga corrupt. Gusto niya hustisya, justice. Kaya po sabi rito sa verse natin, no, I despise your feast. Ayoko ng mga alay nyo, ng mga pagsamba ninyo. Ayoko ng mga kanta-kanta ninyo. But, verse 24, let justice roll down like waters. Yan ang gusto ko, sabi ng Panginoon.
Kung tunay kayong sumasamba sa Panginoon, tunay yung relihiyon ninyo, let justice roll down like waters. Pagtanggol nyo yung mga inaapi. Yung korupsyon, dapat yan masugpo. Let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Kaya po kung totoong mga relihiyoso tayo mga Pilipino, sumasamba tayo sa tunay na Diyos, dapat nababago yung buhay natin. Tapos naapektuhan yung mga tao sa paligid natin in a very positive way. Kaya po sa application natin, no, magbigay lang ako ng mga ilan. Number 1, encourage your children to become police officers, lawyers, or judges. Minsan kasi pag sinabing mga police, ay wag yan, police, ano yan, kotong yan mga yan. O yung mga lawyer, mga sinungaling yan. O mga judges, mga tumatanggap ng suhol yan. Kaya nga, ang pangit ng isang society, kaya ang daming corruption dito sa Pilipinas kasi minsan ganun yung attitude natin. Hindi natin alam, yung mga anak natin, missionary ng Diyos yan. Para magkaroon ng mga mabubuting mga pulis, para magkaroon ng mabubuting mga lawyers, mabubuting mga judges. Siyempre, depende yan kung ano yung calling ng anak mo. No? Pag gusto ng anak mo maging makeup artist, ituro mo sa kanila paano maging makeup artist sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Pero kung gusto nila maging police, maging lawyer, maging sundalo, maging nurse, why not? Calling nila yun eh. Paglilingkod yun sa Panginoon. Kailangan lang maturo talaga sa kanila. And I believe na habang dumadami yung mga Kristiyano na ina-apply yung pagiging Kristiyano nila sa society, sa trabaho nila, mas gaganda ang Pilipinas. At pag binasa mo yung Book of Amos, makikita mo talaga kailangan natin mga Kristiyanong mga judges, politicians, lawyers, and mga police officers. And number 2 po, be fair and just as you follow Jesus in every sphere of life. Tayo mismo mga kapatid, maging patas tayo sa kapwa. Huwag tayo manlamang ng kapwa. Fair, patas, fair and just. At merong hustisya. I hope tumaas yung sense of justice natin. Pag may nakita tayong inaapi, gusto natin ipagtanggol. Dapat yun yung natin eh. Lalo na mga Kristiyano. Kasi kung tumusod ka sa Panginoong Jesucristo, tapos fair ka, patas ka, just, ay magkakaroon talaga ng impact yan sa society, sa trabaho mo, sa negosyo mo. And number 3, worship God both in private and in public. Pag sumasamba tayo sa Panginoon, dalawang aspect din yan, private, doon ka sa kwarto mo, pagkagising mo, sumasamba ka, kumakanta ka sa Panginoon, nagpupuri ka sa Panginoon, nananalangin ka, nagbabasa ka ng Bible. Yun yung mga private things na ginagawa natin bilang pagsamba sa Panginoon. Pero hindi yan natatapos pagkatapos mo mag-devotion, pagkatapos mo manalangin. Meron pang public aspect yan. Pagdating mo sa trabaho mo, pagpasok mo sa trabaho mo, sinasamba mo pa rin ang Panginoon. Dala-dala mo yung pagka-Kristiyano mo dun sa trabaho mo. Hindi mo iniiwan yung biblical principle sa bahay. Yung biblical principles, ina-applyan maging sa trabaho, sa negosyo, sa politika, sa departamento mo, sa ospital kung saan nagtatrabaho, sa eskwelahan, upang magdulot ng pagbabago dito sa mundo. Why? Pag binasa mo yung Book of Amos, God cares about national transformation. God cares about justice. God cares about our daily affairs. Para po sa ating discussion, what steps will you take to demonstrate that you worship God both in private and in public? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin itong tatlong katanungan. Number 1, what is the day of the Lord in the Book of Amos? Dito po sa chapter na inaaral natin, binabanggit rin ni Prophet Amos yung day of the Lord, araw ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin yan? Number 2, how does Jesus advance justice and peace on earth? And pangatlo, what is your role in national transformation? Ano yung role mo bilang Kristiyano sa pagbabago ng isang bansa? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for calling us to worship you, both privately and publicly. Help us live with justice, integrity, and compassion in every sphere of life.
Make us fair and faithful followers of Christ. Raise up our children to become honorable police officers, lawyers, judges, and other servant hearted leaders. May our worship transform our hearts, homes, churches, communities, and nation. Let our lives bring glory to your name and point others to Jesus every day. Strengthen us by your Spirit to persevere in obedience, humility, courage, and love. We ask this in Jesus' name. Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.